sa edad na 13 mote o kaya ay mais para may makain. Tuwing Sabado at Linggo, tumutulong si Angel sa paglalabada habang ang nakababata niyang kapatid na si June ay nangangamuhan sa mga kapitbahay. Tuwing Sabado at Linggo, tumutulong si Angel sa paglalabada habang ang nakababata niyang kapatid na si June ay nangangamuhan sa mga kapitbahay na nagpapatanim ng mga gulay. Minsan naman ay tagahakot ng mga materyales ng mga nagpapagawa ng bahay. Minsan, kumikita siya ng 1 hanggang 200 piso kada araw. Pambaon na nila yon sa paaralan sa susunod na linggo dahil wala naman silang maaasahan sa kanilang mga magulang. Minsang may dumating na taga Maynila sa kanilang barangay, naghahanap raw ito ng 3 kasambahay na babae. Natatakot man ay nagpresenta si Angel na mamasukan bilang katulong. Noong una ay ayaw pumayag ng kanyang ina, pero nang malaman nito kung magkano ang sisweldohin ng anak, ay siya pa mismo ang nag-empake ng mga damit nito. Angel, wag mong kalimutan na magpadala ng pera para sa mga kapatid mo ha. Buo mo naman daw makukuha ang sahod mo. Wala kang gagastusin doon. Basta magpakabait ka lang para hindi ka matanggal sa trabaho. Alam mo namang ang hirap ng buhay dito sa atin. Kapag wala kang pera ay magbababad ka sa sikat ng araw at talagang banat na banat ang buto mo. O siya, tawagin mo na lang ako pag aalis na kayo. Wika ng nanay ni Angel bago nagmamadaling nagtungo sa kapitbahay. June, ikaw nang bahala sa mga kapatid natin ha. Babalik din ako pag nakaipon ako ng pera. Naluluhang wika ni Angel sa kapatid. Pagdating sa Maynila ay naging maayos naman ang lahat. Mag-asawang doktor pala ang kanilang amo. May 2 anak lamang ito at pareho pang babae. Ang 2 kasambahay na kasama ni Angel sa kwarto ay nagngangalang Marisa at Jenny na parehong taga-roon din sa kanila kaya kahit papaano ay hindi siya nalulungkot. Si Marisa ay 15 taong gulang at si Jenny naman ay 14. Ang mayordoma ay si Aling Norma. May kusinera at hardinero din. 2 palapag ang bahay at may malawak na bakuran. Mayroon ding swimming pool. Sa unang araw ay ipinaliwanag ni Aling Norma kung ano ba ang mga dapat nilang gawin sa araw-araw. Pagkagising niyo sa umaga ay tumulong kayo rito sa kusina. Kayo na ang bahalang mag-usap kung sino ang nakatokang maghuhugas sa umaga, tanghali at gabi. 3 beses sa loob ng 1 linggo na mamalengke. Sa paglalaban naman, yung mga uniforme araw-araw dapat na nilalabhan yung sa mga amo natin. Dapat maingat kayo sa paglalaba dahil mahal ang mga damit nila kaya i-hand wash nyo na lang. Pagdating naman dito sa loob ng bahay, araw-araw din dapat ang paglilinis. Sa kwarto ni na Doc, ako lamang ang naglilinis doon. Pero sa kwarto ng mga bata ay tanungin nyo muna sila bago kayo pumasok. O kung anong gamit ang pwede nyong galawin. Maging kung anong kulay ang kurtina o bedsheet na ipapalit ninyo. Tulong-tulong na lang kayong 3 sa paglilinis rito sa bahay. Wala namang nagkakalat rito kaya hindi kayo mahihirapan. Yung mga alikabok lang ang dapat natanggalin. At lagi niyong tandaan na ibalik sa dating ayos ang mga gamit. Baka mamaya yung mga libro sa mesa ay ibalik niyo sa lalagyan. Naku, mapapagalitan tayo. Paliwanag ni Aling Norma. Opo ma'am, sagot naman ng mga bagong kasambahay. Sa unang buwan ay naging maayos naman ang lahat. Mababait ang kanilang amo, pati na rin ang mga anak nito. Binigyan nila si Angel at ang iba pang kasambahay ng mga damit, pabango, make-up at pinapasalubungan rin ng masasarap na pagkain. Noon lamang naranasan ni Angel makapagsuot ng magandang damit at makapaglagay ng make-up. Nakakapanood rin sila ng TV at nakakagala tuwing day off. Napakasaya ni Angel dahil sinuwerte siya sa amo. Ganoon din ang kanyang mga kasama. Nagpapasalamat ang mga ito dahil hindi sila gaanong nahihirapan. Ngunit, hindi nagtagal, sa lingguhang paglabas ng 3 ay may mga nakilala silang kalalakihan na naging dahilan upang lagi silang late na umuwi. Nang malaman ito ni Aling Norma ay kaagad niyang kinausap si Angel, Jenny at Marisa. Alam ko naman na nagdadalaga na kayo. Normal na makipag-date pero wag naman sana yung 10 oras na gabi na kayo kung umuwi. Unang-una, maraming magnanakaw sa labas.
Papaano kung biglang pasukin itong bahay dahil hindi nyo pala inilalak ang gate? Minsan, akala ko nagtatapon lang kayo ng basura. Pero ang laman pala ng plastic na dala nyo ay mga damit na pamalit. Ikalawa, papaano kung may mangyari sa inyong hindi maganda sa labas? Menor de edad pa kayo at sasagutin ng amo natin ano man ang mangyari sa inyo. Isa pa ay baka makasuhan sila. Kinuha kayo ng amo natin dahil naaawa sila sa buhay ninyo sa probinsya. Kaya sana ay huwag kayong magpadalos-dalos. Mula ngayon ay hindi na muna kayo pwedeng lumabas ng gabi. Tuwing day off ninyo, dapat alas 6 ay nandito na kayo. Opo ma'am, sabay-sabay na sagot ng tatlo. Noong mga oras na iyon, si Angel ay napipilitan lamang naman na sumama sa tuwing aalis si Jenny at Marisa. Gusto niya sanang magpaiwan sa bahay pero kailangan niyang makisama. Pagpasok sa kwarto, nakairap na nagsalita si Marisa. Hay nako, pakialamera talaga yung matanda na yon. Pati ba naman day off natin ay hindi natin hawak? Kaya nga day off eh. Ewan ko ba dun? Kung sa bagay, hindi naman niya malalaman kung lalabas tayo, 'di ba? Humahagik-gik na sabi naman ni Jenny. Bakit? Anong balak mong gawin? May naisip ka na ba? Tanong ni Marisa. Aba, oo naman. Madali lang yun. Mababa lang yung bakod sa likod. Kayang-kaya nating akyatin. O sige, hindi naman siguro tayo mahuhuli. Basta walang magsusumbong. Wika ni Marisa sabay tingin kay Angel. Di naman ako magsusumbong. Nakayukong wika ng dalaga. Lumipas ang isang linggo ay nagplano ng tumakas ang dalawa. Pero hindi na nakasama si Angel dahil nagdadahilan ito na masama raw ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy ang pagtakas ni Marisa at Jenny nang hindi nahuhuli ng kahit na sino. Isang araw, masinsinang kinausap ng doktor na babae ang tatlong kasambahay. Alam ko na mahirap ang buhay ninyo sa probinsya, kaya nga gusto ko kayong matulungan. Tulad nyo rin ako noon, mahirap pero nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa akin at bilang kapalit ay nais ko ring ibahagi ang tulong ko sa ibang tao, lalo na sa mga tulad ninyo na may pangarap sa buhay. Gusto ko sana kayong pag-aralin hanggang sa makapagtapos kayo, hanggang high school o kahit pa sa college. Simple lang naman ang hiling namin sa inyo. Mag-aral kayo ng mabuti. Wala kayong poproblemahin sa baon, sa pagkain o sa mga gamit at uniform. Sagot namin lahat kahit ang sapatos at medyas ninyo. Habang nag-aaral kayo ay dito kayo sa puder namin. Yung mga gawaing bahay ay gawin nyo na lang kapag walang pasok. Magtulungan na lang kayo. Nandiyan naman si Manang para magluto at mamalengke. Basta sipagan nyo lang ang pag-aaral hanggang sa makagraduate kayo. Ma'am, sa totoo lang po ay maganda ang alok ninyo sa amin. Kaya lang ho ay papaano naman yung padala naming pera sa probinsya. Sigurado pong magagalit ang nanay ko. Wika ni Jenny. Ganoon ba? O sige, ganito na lang. Ibibigay ko pa rin ang kalahati ng sweldo ninyo para may maipadala kayo sa pamilya ninyo. Ang gusto lang namin ay matulungan kayo. Mas malaki ang kikitain nyo kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral. Mabibili nyo ang mga gusto ninyo. At isa pa, hindi nyo na muling mararanasan ang hirap ng buhay. Iba talaga kapag may pinag-aralan, mabilis makakahanap ng trabaho. Sige, matulog na kayo. Balitaan nyo na lang ako bukas kung ano ang desisyon ninyo para mai-enroll ko kayo kaagad. Kahit to follow na lang ang mga dokumento, pwede naman akong makisuyo sa kakilala ko doon sa inyo. Noong gabing iyon ay napangiti si Angel. Sa wakas, muli siyang makakapag-aral. Hindi na problema sa baon at pagkain, hindi tulad doon sa kanila. Samantala, si Jenny at Marisa naman ay hindi na pinag-isipan pa ang gagawing desisyon. Sa halip, ang pinag-uusapan nila ay kung papaano tatakas sa bahay na iyon. Angel, wala ka bang balak umalis sa bahay na to? Bakit naman ako aalis? Gusto kong mag-aral. Ano ka ba naman, Angel? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng amo natin? Kalahati lang ang ipapasweldo sa atin kapag nag-aral tayo. Siguradong malalagot tayo sa mga nanay natin kapag nagkataon. Wika ni Marisa. Pero gusto ko talagang mag-aral para magkaroon ng magandang buhay tulad ng amo natin. Sagot naman ni Angel.
Talagang naniniwala ka na yayaman ka katulad nila? Hay nako Angel, tigilan mo ng pangarap mong yan. Siguradong sa huli magsisisi ka lang din, lalo na kapag umuwi ka sa inyo dahil bubungangaan ka ng nanay mo. Basta kami ni Jenny, aalis kami rito pagkasweldo namin. Doon kami sa ibang amo na mas malaki magpasweldo. Ano naman ang sasabihin natin bukas sa amo natin? Di sasabihin natin na mag-aaral tayo. Sa susunod na buwan pa naman ang pasukan. Tulad ng plano ng dalawa ay tumakas nga sila. Si Angel lamang ang naiwan doon dahil gusto niya talagang makapag-aral. Sinaportahan naman siya ng doktor. Sa private school siya nito in-enroll kung saan kasabay niyang pumapasok ang mga anak nito. Parang pamilya na ang turing sa kanya ng mga tao roon. Bilang ganti, mas sinipagan ni Angel ang pag-aaral at tuwing walang pasok ay tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. Nakagraduate si Angel sa high school. Minsang tinanong siya ng kanyang amo kung gusto niya bang umuwi sa probinsya ay isa lamang ang kanyang naging sagot. Uuwi po ako sa amin kapag may trabaho na po ako. Baka hindi na po ako pabalikin ng nanay ko rito sa Maynila. Baka pagtrabahuhin niya ako doon kasama nila. Nang mag-enroll si Angel sa college ay kumuha siya ng kursong accountancy. Sinusuportahan pa rin siya ng kanyang amo pero hindi na siya nagtatrabaho bilang katulong, kung hindi bilang sekretarya sa accounting firm na itinayo mismo ng anak ng kanyang amo. Doon ay marami siyang natutunan at nakilala, mga taong ni sa panaginip ay hindi niya akalain na makikita at makakausap ng personal. Bukod sa experience at koneksyon, kumikita na rin siya ng pera na siyang ipinapadala niya sa kapatid na si June para makapag-aral ito at ang iba pa nilang mga kapatid. Matapos pumasa sa CPA licensure exam, naging kasosyo na siya sa accounting firm na pinagtatrabahuhan. Doon niya rin nakilala si Miguel na di kalaunan ay kanyang napangasawa. Sa paglipas ng mga taon, napagpasyahan nilang magpatayo ng sariling negosyo. Nag-buy and sell sila ng mga sasakyan at real estate property na talagang nagpayaman sa kanila. Kinuha na rin ni Angel ang kanyang mga kapatid para mapag-aral ang mga ito sa college. Isang araw, umuwi si Angel sa probinsya para ipa-renovate sana ang bahay ng kanyang mga magulang. Sa dami ng taong lumipas, hindi pa rin nagbago ang mga ito. Panay pa rin ang sugal at inom ng alak. Pero sa kabila noon ay wala namang sama ng loob si Angel sa kanila. Bagkos, nagpapasalamat siya dahil nabuhay pa siya sa mundong ito. Bilang isang anak, gusto niyang mabigyan ng maayos na tahanan ang kanyang nanay at tatay. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang babae na pamilyar ang mukha. "Jenny, ikaw ba yan?" tanong niya rito. "Oo Angel, naaalala mo pa pala ako? Si Benjo, yung asawa ko daw ang tutulong sa ipaparenovate yung bahay. Tsaka ito nga pala ang mga anak ko, 3 na sila. Yung panganay ay nag-aaral sa elementary tapos ako pa-sideline ng paglalaba." Si Marisa, kumusta naman?" "Si Marisa, kaluluwas lang ng Maynila. Yung 2 niyang anak na iwan dyan sa nanay niya. Iniwan siya ng asawa niya Kaya ayun, nangatulong para may maipadala sa mga anak." "Balita ko Angel, maganda na raw ang buhay mo." "Nako, sinuwerte lang siguro ako. Nung umalis kayo sa bahay ni na Doc, pinag-aral nila ako. Mabait naman silang lahat, tsaka yung mga anak niya tinutulungan ako sa pag-aaral, lalo na sa project at assignments. Ngayon, kaibigan ko pa rin sila, tsaka bumibisita pa rin ako doon kapag hindi masyadong busy sa trabaho." Ganun ba? Buti ka pa talaga Angel, ang swerte mo." Napangiti na lamang si Angel, pero sa isip-isip niya, noon ay pare-pareho silang binigyan ng oportunidad na mabago ang kanilang buhay. Pero sinayang nila yon. Kung hindi siya nagsikap at nagtiis sa loob ng maraming taon, baka hindi niya naabot ang kanyang mga pangarap. Bilang pagtanaw na utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya, ay gusto niya ring tumulong sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. Ngayon, masaya na si Angel kasama ang kanyang asawa at mga anak. Marami na rin siyang natulungan na kabataan na gustong makapag-aral. Nag-donate rin siya ng mga computer sa
Nag-donate din siya ng mga computer sa public school sa kanilang lugar nang sa gayon ay mas matuto pa ang mga bata. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.